the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our Lord Papa Jesus. Praise the Lord. Palapagan natin po yung Diyos. Ngayon buntag sa Panginoon Diyos, so ngayon buntag sa Panginoon kanato, salamat sa Panginoon Diyos na padayon gigabayan, giapingan, giproteksyonan sa bawat semana, o gipaabutan ni nga adlaw nga ipapahulay, nga gitudlo sa atong buhi, isugo sa atong buhi galing Diyos, para atong ipangilid, o isentro na ito tungo na nagkasikas sa mga pagdaing, pagsimpa, pag-imaya, pagpaslamat sa itong hiling ng Diyos. Sa pagsugod, mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalagoy may mga mga Diyos ang palaan. Tagiyas may nabihi, mabot sa langit siyuta. Diyos na Abraham, Diyos Isaac, Jacob, Diyos magpapeta po sa Diyos next time, Diyos ang sound God, Sunday Church, may buntag, may pinamamalaman sa pagsusalamat at Diyos sa iyong kaayos, sa iyong gugmaw, kaluoy. Salamat paghatag iyan na kami magadaing magasiba, mag-imay, salamat kanimo. Bisan dali kami tapos sa Diyos, sinakot ikaw sa mga taliwala. Bubuhay kami sa mga presensya, dihugi kami sa Espiritu Diyos. Ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible reading, sa mga pagpasalamat sa mga kanakaan, sa Bible study, ikaw Diyos mag-uwali, ikaw na Diyos mag-uban, hallelujah. Masama Diyos, ikaw mag-try sa paghatag og wisdom sa tag-usa Diyos, hallelujah, sa mga panibahag karon. O ikaw sa Diyos mag-uban ka namo hangtod sa paghandom sa dakilang pag-ibig na mahal Diyos dito sa cross, bisan pa sa pagbibigay hangtod sa closing prayer. Ikaw Diyos mag-uban ka namo. Ampin kami, proteksyon kami. Ang kuwang babagan lang sa kawin, sa taliwala. Ikaw Diyos mag-aayos sa mga sakit batihan, masulat sa mga problema sa pursuit batihan. Ikaw tagos ka na matubag sa mga pag-aampo, Diyos. Kaya kayo pasagil, Diyos, hallelujah. Tinagana, mag-iampong isali, pasalamatan, lamang madalamat sa ganang panay, Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Today, magmuli Diyos pinagi sa joyful song. Sa Diyos ako, sali, sa tanang panahon. Ay kong sali, umanang kami. Isa na ito, nalangilitan. Masay ka sa
Hallelujah. Praise the Lord.
Praise God, may bunta sa tanan atong laygon atong buhi ug laygon nga Dios sa mga glorious songs. Amen. Praise the Lord. Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the worlds thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy plan throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When that is done, it shouts a welcome nation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sa tinuod lang, gibati ako sa pagigungani mo. Tungod sa gipakita mo, akong magkalako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo. Usa dili og dili ako tumiya kanimo. Sa tinuod lang, gibati ako sa pagigungani mo. Tungod sa gipakita mo, akong magkalako. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo. Usa dili og dili ako tumiya kanimo.
Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all my days are held in your hands. Let's plan. You gently call me into your presence, guiding me back. Your Holy Spirit, teach me your love to you all my life. To your himaya sa langit kung sayuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Kapuno sa bunga nga walay katapusan, tuloy sa witong ko ang umamo. Hallowed be
Glory, honor, power, thanksgiving, and might belong, Lord, yours with Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kabayabahan ng ilang pag-ibig, pagmamahal ng pagkatawa, mga pagpapalang mga sa ating katilang Diyos ay sa atin sa umagang nito. Amen. First Lord, para pagkakas ng katilang Diyos. Tara tayo sa ating Bible reading, Book of Proverbs. Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 33. Pagkatapos nito, hilingin natin si beloved Mami, beloved Angel, beloved Sir, beloved Evan, magpasalamat sa pinagkagyan ng Diyos. Kindly prepare po mga namin. Kapag itinagpil ang karunungan ay katulad ng isang mga aral na nagsasalita sa mga lansangan, bahasa, pamilihan at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo manatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya?
Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggapin ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang ang papalawagan ko na lumapit kayo sa akin. At binabaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutyahin ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya, aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama, sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila, at ang pagsasawalang bahala ng mga hanggal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit, ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan. Yan ang karunungan mula sa ating dakilang Diyos. Sabi sa Lord, palabagan natin po yung Diyos. Dalawa tayo sa pagbibigay ng mga pagpapasalamat. Ating tawagin si Beloved Angel o nang magbigay ng pasalamat. All eyes praise, glory, and power, my thanksgiving belongs to Jesus. Ang salamat ko sa Diyos sa isang alam kita ng tayong simba kaniya sa epokasyon kanilang sa tibok simana sa iyong paliga kayong kaso sa mga disgrasya sa kadilanan o sa iyong pagawin sa mga sifdatian o salamat sa Diyos sa iyong pagbabag sa iyong paggabay sa mga sa kanato, sa pag-eskwela, pagtrabaho, sa pag-stay, mula pagdadalis ng malay. Kung masalamat sa atong Diyos sa dakong grasyang igatagan ako kay sa iyong pagbubos ka na lang sa kuha nga nakapasar ko sa CSC Civil Service Examination. Napasalamat sa kunda ko sa iyan kay wala dyan ko ga-expect na mapasar ko, pero misahay na dyan kaniya o sa support sa akong parents. Napasalamat ko sa atong Diyos sa mga panalangin sa material, physical, financial, and spiritual. O yung utot, ang maya, ang alam sa atong Diyos. Thank you, Beloved Angels, kung salamat sa mga dakilang Diyos. Congratulations, Miss Angel Bernales, being an eligible now to work in the government.
Serves the Lord. The Lord. Palawalan natin ang Pilipinas. Kaya yung civil service, alam natin na maraming umiiyak niya. Pero maraming hindi pinalan, no? Pero kapag ikaw ay nasa kamay ng ating dakilang Diyos, hindi ka papabayaan. Amen? Amen. Serves the Lord. The Lord. Palawalan natin ang Pilipinas. Maraming nagtitik ng hanggang tumanda na lang, no? Hindi nakakapasa ng civil service. No? So, opportunity po yan sa gustong magtrabaho sa government. No? So, kasi ako, personally, yung advice ko talaga ay sa government talaga mga empleyado. No? Kasi una, ang gobyerno ay hindi nauubos ng pera. Bakit? Kasi nangungutang yan. Kaya na tinukurakot yung pera, nangungutang yan. Yan. So, at ngayon, medyo malaki na rin ang sahod kasi nung sa time ni President Duterte, binago at in-upgrade yung salary ng mga government employees. No? Non-governmental or governmental, tumaas yung sweldo at binabilway, nakabinipit. No? So, tagal niya nagtrabaho sa government. Kaya maraming natutuwa kay Digong, no? Maraming sumusuporta kay Sara. Kasi, mayroon kasi mga naging na benepisyo sa mga tao. No? So, ako hindi man ako believe, no? Pero, kaysa iba, no? Tulad ng administration ngayon, at saka nung past administrations, yung before kay Duterte, talagang wala. No? Kasi, kaya hindi ako nag-empleyado sa gobyerno. Dahil dyan, kawawang-kawawa talaga, nakikita ko, limit ng sweldo na nasa gobyerno. Pero nung dumating si Duterte, kaya marami nagawa. No? Kasama yung beloved wife ko. No? So yan po mga minamahal. In-upgrade, no? Yung kanilang salary. Kaya, hindi man gaano kalakihan at medyo hindi din maganda yung implementation, pero at least lumaki. Kasi nawala yung seniority, no? Yung bago, at saka yung dating empleyado, pareho yung sweldo, no? Pero at least lumaki. No? Yan po yung maganda. Kung ikukulit nila yan, nasa kanila na yan. No? Pero napakaganda kapag nasa government ka. Dahil malaki ng sweldo ngayon at 5 araw lang yung yung trabaho. No? Noon, kasi iba yung mindset ko, ayaw ko talaga ng sa gobyerno kasi napakaliit na sweldo compared sa labas. Pero ngayon, talong-talong na sa labas. No? Kasi malalaki na sweldo ng nasa gobyerno. No? Talong-talong na, wala na sa kalintingan yung nasa labas ng nagtatrabaho. No? Kasi, bukod sa malaki na sweldo sa government, ay malaki pa yung retirement. Kasi napaganda ng retirement plan ng government. No? Napakaganda ng retirement plan ng government. No? So although nilower, pero meron ding way na para lumaki kapag tumagal ka ng 30 years, no? Sa serbisyo. Yan. Maganda talaga. Kaya
Ang payo ko lagi ay, sa ngayon, ang payo ko lagi ay, kung mga empleyado ka man lang, ayaw mo ng business sa government na, secured ka sa panahon natin ngayon. Yan. So kaya, congratulations, beloved Angel Ansel Bernales, for passing the civil service eligibility examinations. Wala pa kayo natin kailangan. At yan kasi sinasabi ko sa kanila noon na maging cum laude kasi kapag cum laude, magna cum laude, summa cum laude, eligible ka na kaagad eh. No? Automatic. Pero sa akin, kahit cum laude ako, hindi naman ako nag-apply. No? Kasi hindi ako nakasama sa graduation. Kaya sa resume ko, nakalagay lang, candidate for cum laude. Kasi, candidate naman talaga ako na isa ako sa cum laude sana, pero hindi ako nag-apply kasi malaki yung utang ko sa school, and then walang chance na makabayan, wala akong makapuntahan eh. Ayaw ko namang pumunta sa boss ko yung mag-aaral sa akin, tumulong sa pag-aaral sa akin dahil marami na siyang problema eh noong time na yun. No? So kaya hindi ako lumapit. Pinili ko na lang ay huwag mag-apply bilang cum laude, huwag umatin sa graduation guys. Yan. PICC pa naman yun. No, kasi Arellano University, PICC lagi yan. Kasi marami ang Arellano. So, yan. Gusto ko na sana yung mga anak ko magiging cum laude para hindi na mag-take ng civil service eh, hindi kayanan kasi mahihirap naman din yung mga course nila. Kung yung course ko noon, napakahirap talaga ng course ko kasi computer science eh. Pero dahil sa pagsisikap, yan, hindi pa nga ako graduate eh, kung programmer na ako eh. Bigyan ako ng opportunity sa Arellano na maging member ng Management Information System Division, MIS. No? So, kaya may mga training doon. Kaya maaga akong naging computer programmer. No? Kasi doon ako sa MIS. No? So, kaya hindi gaano mahirap, hindi gaano nag-qualify pa rin akong maging cum laude sa computer science na course ko. So, pero hindi nga ako nag-apply. Kaya, candidate lang. Pero qualified yung aking mga grades kasi sabi ng registrar, hindi ba naman masyadong strict ko noon? Ewan ko kung ano ang ngayon. Sa amin dati ay 75, 0.75, 1.75 ang cum laude, 1.5 ang magna yata, tapos 1.25 ang summa cum laude. So kaya nag-qualify ako kasi sabi ng registrar nasa 1. Ako no? Pinag-apply ako. No? So, kailangan walang grade na 3 sa amin ang pinakalowest eh. Tapos, walang grade na 2.5, lower to 2.5 sa major mo. Yan yung dati na regulation. Ewan ko ngayon kung ano na. No? Kaya, nag-qualify ako. Pero hanggang dyan lang. Hindi ako nakakuha ng eligibility kasi hindi naman ako nag-apply bilang cum laude. So yan yung experience na yung opportunity lumipas dahil sa kahirapan. Pero kahit na
na-miss mo yan, nakatapos ka naman. Ang importante lang sa akin ay makatapos doon kasi working student eh. No? Working student. Mahirap ang working student. No? So, ang samayin ko talaga, makatapos na ako. Pero, napakaganda, no? Kasi yung opportunity namin noon, maganda. Kahit nga, hindi pa yata ako nag-graduate noon, pinaturo na ako ng 4th year ko na yata, pinaturo na ako sa high school ng computer. Kasi nga, kulang mga teachers noon, no, sa time namin. Kaya nung natapos ko yung computer science, hinayag naman ako, kinuha ako sa UE bilang computer instructor. Yan. Sa isang school pa. Tapos, doon ako nagmasteral. Kaya, tumaas yung sahod ko. Yung sahod ko noon, 84 yata, 84 per hour nung kinuha ko sa UE. 1997 yata, 1997. And then, nung nag-master na, kapag nag-master ka pala, kapag nagsasubmit ka ng grades mo doon, aangat yung, yung sahod mo. Nung umalis ako doon, ang sahod ko nasa 128 yata per hour. Yan yung ko. So, daming doon, umabot ako ng 30 na higit sa isang buwan. Malaki talaga yung sahod na yun. Kasi, yung beloved wife ko, yung level entry niya sa government, 15,000 lang eh. Ang layo. No? Ang layo. Kaya, hindi ako pumasok sa government kasi sabi ko, ang late na sweldo sa government. No? Kaya po mga pinamahal, yan yung dahilan. No? Pero ngayon, napakaganda sa government. No? Kasi malaki na ang sweldo. Kapag abogado ka ngayon, sa PAO yata, ang entrance ay 100,000. 100,000 ang entrance. No? Kapag judge ka ngayon, nasa 200 na yata ang pagka nasa regional trial court. Dati, napakaliit ng sweldo ng mga no? So, kapag sa labas ka, susweldohan ko lang ng 25,000, ang layo. No? Kapag halimbawa lawyer ka, napakalayo. Makukuha mo lang yan sa notaryo, sa tingin ko eh. Pag maganda yung performance mo sa notaryo. No? At nakakapag-experience ka pa sa mga cases. Kaya pag mas maganda practice talaga, private practice. Pero kapag wala kang experience at bata ka pa, mahirap mag-private practice. So, yan. Yung mga anak namin ay mahihirap yung kurso, architecture, kaya talagang mahihirapang maging cum laude kasi mahirap ang kurso. So, civil engineering, mahirap. Electrical engineering, mahirap yan eh. No? So, at alam naman natin ngayon na babad sila sa mga cellphone, sa internet, hindi maiwasan kahit anong mo. No? Pero kapag tapos, consuelo dibugo na sa mga parents, di ba? Kasi ngayon,
mahirap talaga ngayon kasi kapag lagi na lang din sa internet, hindi na natupag yung pag-aaral, wala. No? So, problema sa mga magulang. Salamat sa ating nakilang Diyos na mga anak namin ay hindi naman pinabayaan ang ating nakilang Diyos. Amen? Although sa palang nakapagtapos, no? Pero sa awat kapag natin nakilang Diyos, hindi naman tayo pababayaan. Kapag sa ngayon, nahihirapan tayo kasi mayroon pa tayong estudyante, pero baka maawa ang ating nakilang Diyos, susunod na mga taon, makapagtapos na rin yung dalawang estudyante natin. Amen? Thanks Lord. Palamagan natin ito. Susunod natin, pagdawag sa ilulagay namin, magpasalamat sa tingin natin ng Diyos. All the highest praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. So I praise God. Una sa tanan, pasalamat ko sa buong buhay o dalay mga Diyos sa tanang grasya kung magpanalangin, gihatag sa tipong pamilya, ibinigay sa kayon sa kipagbalatian, sa mga pala, sa financial, material, physical, o labi na Diyos sa spiritual. Salamat ko sa grasya kay ubos sa itong buhay o dalay mga Diyos sa itong beloved daughter na si Angel. The other day, may siya nga, halami, nagatawa siya. Kung nga, ano ka? Siya akong secretly search and there's something yun, nagkonsya. Nabi, gusto ko pero I just don't like to say it. Wato nga na, pag kita na ko sa, kapasa di ka teacher. Ikuha na ni ko sabi na mapasalamat na rin mo. So, nagkasa, kung pumoso sa mga husband ka, para surprise! Salamat sa tanan ng pagpala kay another achievement na po ni sa beloved daughter. Salamat sa mga pagpapala sa pagpapala ng Diyos. Sa Diyos ay pagkabay ka na ito sa kadalanan, sa pagkikay sa disgrasya, sa asang maabot, sa ilit na panahon, sa ang pagpapala ng Diyos nag-protection ka na ito. O salamat sa gihatag na pagkabay sa beloved mama, magigab kay Suunan, o salamat sa tanan, pagpapala sa gihatag sa pagpapalay ng Diyos na nilang kutob, tanang lumang himaya pa sa lumang ang kusog, at lamang sa kong buhay ang dalay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Thank you, beloved. Maraming salamat sa tingin ng Diyos. Sa Lord. Palabawan natin ng Diyos. So na ito pagkawag si beloved Iron. Salamat sa tingin ng Diyos. Always praise the Lord in our perfect thanksgiving belongs to Jesus. Nagsama sila sa lahat sa mga pangyatangan sa pag-simba pagpangit piniyang nagsama sila sa pagkaganyan sa ulit ng baton sa pag-iskila sa pagtrabaho at pag-iskila sa pag-iskila nagsama sila sa pag-kabanyan ka lang mga kailangan may pag-iskila na sa private school at dalis mo na sa iluwanan nagsama sila sa pagkabanyan sa pag-iskila sa nagsama sila sa good winners home niya kung ginaputog dan umayag salamat yan sa buhay ng Diyos. Sa Lord. Palabaran ng Diyos. Hindi ko nila Evans, salamat sa tingin ng Diyos. O pasalamat nga ang atong bilang ng Diyos kadayang
pataas ka na to, no? Wala ta pabayaan sa tubig ng Diyos nga nasa ubos, kundi pinapataas ka sa tubig ng Diyos. Usa sa tinailhan na ang Diyos nagbabalag ka na to. So, kaya palayong tao, mga minamahal mo, hindi kita magkaluya, tungod kay kini mga achievements nga kanunay nga ipakita sa kabiling niyo sa ato, no? Timailan nga nasa kanunay, no? Wala ta niya pababayai, wala ta niya pasagdi, no? Kung naata sa sakto nga pagpangalagad. Amen? So, walang ang akong encouragement lagi, no? Huwag bumitaw, no? Kasi kapag bumitaw ka sa aking dakilang Diyos, mapapahamak ka. So, alam naman natin, no, yung buhay natin nung tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos ay ginawa niyang magaan, no? At kahit anuman ang mga dumating na mga karamdaman, pinapagaling niya, no? Kahit na hindi tayo minom ng gamot, no? Umasa tayo sa kapangyarihan natin dakilang Diyos. Kaya huwag kayong umasa ng mga gamot-gamot na mga pain reliever. Umasa kayo sa ating dakilang Diyos. Huwag kayong umasa kaagad dyan sa mga gamot, no? Kasi papatunayan talaga ng Diyos na nandyan siya. Hindi tayo pababayaan. Basta tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. No? Kaya yung mga pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila, pagparangal, araw-araw, huwag po natin kalimutan. Upang tayo ay hindi kalimutan ang ating dakilang Diyos. Amen? Dadako tayo sa ating Bible study bago tayo makinig sa mga salita natin ng dakilang Diyos. Awitan muna natin ang dakilang Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay huwagsin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay maganda.
sa dakilang Diyos. Sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Hesus ay darating na. Kaya tayo ay naghahanda sa kanyang pagdating. At alam natin na mangyayari yan kapag ang Panginoong Hesus ay kinikilalang hari ng buong sanlibutan. Ngayon kasi ay ang kinikilalang hari nila ay si Kristo, na hindi naman ang mahal ng Hesus. So, yan ay gawa-gawa lamang, pangalan na gawa-gawa lamang, at yan ay tao. Yan po mga minamahal. Hindi ang anak ng Diyos na pinangalanan ng anghel na Jesus o Yeshua. No? So yan po yung topic natin na kagabi. No? Mateo 1:21, no? Sabi ng anghel, pangalanan mo, manganganak ka ng isang lalaki at pangalanan mo siyang Jesus. Kasi ang pangalang Jesus ay magliligtas sa mundo. Pero ang Kristo na nag-aari ngayon ay hindi tagapagligtas, kundi ang meaning ng Kristo, no? Kapag search mo, the anointed one. So isa lang siyang tao na tulad ng ordinaryong tao na ina-anoint daw na tulad ni Kibuloy na nag-aangkin na siya ay si Jesus. No? So anointed one. So yan po mga minamahal. Hindi po yan ang nakalagay sa Bible, sa salita natin ng Diyos. Kasi ang mahal natin ng Jesus ay Son of God. Napakalayo po. Mayroon nagtanong sa akin, isang abogado, no? Ano daw ang difference ng ano na yan, salita na yan. Napakalayo po mga minamahal. Kasi sa salita natin dakilang Diyos, ang Jesus ay tagapagligtas. Tapos yung Kristo na nag-ahari ngayon ay anointed one. Kaya napakalayo. Napakalayo po mga minamahal. So hindi mo pwedeng pag-isahin ang iba ang kanilang physical na katayuan. No? Yan po mga minamahal. So, adala ko tayo, ganun pa rin sa Mateo kasi dito tayo, ito yung focus natin ngayon. Nasa Mateo tayo. So, atin pong baybayin ang Mateo, Kapitulo 2. No? Versikulo 1 hanggang 23. Kasi ano lang naman ito matagal na ito natin naririnig. No? At hindi na ito mahirap natin i-recall. Kaya pasadahan lang natin. No? Yan. Ang pagdalaw ng mga taong galing sa silangan. Ito kadalasan, topic ito na during nung kanilang Semana Santa, no? Holy Week nila. No? So yan lang yung Holy Week na hindi mo ba na Holy Week kasi sinasaktan nila yung sarili nila, may nagpapako, no? Ayaw naman ng Panginoon na mangyari yan eh. Yan ay karumaldumal sa harap ng Diyos. No? Ginawa lang niya yan dahil sa kanyang pag-ibig. Once lang. Kasi karumaldumal nga yan eh. Huwag mo lang ulit-ulitin yan. No? Kaya nga sabi ni Beloved,
Paul, kapag nagpakasala ka uli, sabi niya, huwag mong ipapako ang Panginoon muli. Kasi kapag nagkasala ka, you crucify again. You crucify Jesus on the cross. Again and again, kapag nagkakasala ka na nagkakasala. Diba? So, isang karumalduman po yan. At yung punishment na yan ay, di ba, ang gumagawa lang yan ay ang Roman Empire. No? That punishment was considered, no, kasi hindi na ngayon yan as inhuman, no, degrading punishment, no, very unfavorable punishment, no. So, biro mo naman, ikukrusupay ka, ipabago ka sa cross. No? Yan po mga minamahal. Hindi po yan kaya-kaya. Kaya kapag sinasabing holy week, hindi naman holy kasi nagpapapako, hindi naman katanggap-tanggap sa Diyos yung nagpapapako. Yung pag padugot ng katawan mo, hindi ka tanggap-tanggap. Mayroon nung nakaraan, nagbuntalan sinaksak mga saksakan, no? Nagpapatayan, no? Doon sa kanilang latigo ko daw sa Ilahang Lawas, no? Dito sa Manila. Di ba? Karumal-dumal po yan Wala po dyan ang holiness. Kaya hindi ako naniniwala na holy yung mga araw na yan, no? Yan po mga kasi karumal-dumal yung mga nangyayari. No? At ayaw ng Diyos yan na sariwain at sariwain. Kaya wala kang makikita dito sa Bible na inuutos yan. Di ba? Wala. No? Kaso lang, wala tayong gagawa kasi yan ay pagdiriwang ng mga paganism. Nung iniisip nila na natalo nila ang mahal ng Jesus kasi naipapako nila. Sino ba nagpapako? Di ba? Mga pagans. Bakit? Yung Sanhedrin ba sa Israel, mga pagan na yun? Yes. Mga pagan na yun, yung mga time na yun. Kaya kung babasahin mo yung dito, di ba? Dito sa ngalan ng Ama, no? Yung mga sulat ng mga propeta, tumalikod yung Israel. Tumalikod yung Israel sa dakilang Diyos. Kaya nga, ang example ng mga Jesus din pinadala ng isang landlord yung kanyang mga katiwala. Yung katiwala na yun ay nagre-represent ng mga propeta ng Diyos. Pero pinapatay nila kasi pagans na nga sila. Yung Sanhedrin, yung mga pare, contaminated na sa mga pagano. Yan po mga minamahal. Hindi na yun ang bayan ng Diyos. Kaya ipinadala ng Ama ang mahal na Panginoong Hesus. No? Yan po mga minamahal. Yung kamatayan niya, alam ng marami, yung kamatayan ni Jesus ay yun daw yung pagliligtas sa kanila. Meron akong kausap, no? Sabi niya, ligtas na siya kasi ginanap na ng mahal ng susunod doon sa cross. Hindi nila naiintindihan.
No? Walang saysay ang kamatayan. Walang saysay ang kamatayan. No? Anong may saysay ang nagligtas sa iyo? Yung dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano bang dahilan ng pagkamatay niya? Dahil sa salita ng ating dakilang Diyos na pinapangaral niya. Yun yung mahalaga, hindi yung kamatayan niya. Kasi karumal-dumal sa harap ng Diyos yung kamatayan niya. Pero bakit ginawa niya yun? Kasi pinandigan niya eh. Natutuo yung mga salita na sinasabi niya. No? Kaya mahalaga yung salita. Ang mga words of God na pinangaral niya, yun yung dahilan bakit siya pinako. Hindi dahil iligtas ka, magpapako ako para iligtas ka, hindi. Yan yung maling aral na natanggap ng bilyon-bilyong tao ngayon. Kaya tayo ay inakay ng Diyos, nilinis, at hinirang ng mga ngaral, no? Pero hindi tayo nag-aaral sa iba na pumunta sa atin dito kasi imposible naman talaga yan. Wala naman talagang magnanais sa atin. Wala talaga. Yan ang katotohanan. No? Kaya exclusive lang tayo. O hindi naman exclusive na kasi welcome naman yung mga outsider sa atin kapag naniniwala, pero wala talaga maniniwala. No? Baka puputik na ang uwak. Kasi ang uwak, itim yan eh. Baka puputik na yung balahibo ng uwak, no? Pag mayroong maniniwala sa atin. No? Talagang wala. No? Talagang wala. Expected na po yan. No? Kaya hindi na tayo nagsasayang ng time para mag-record. Kasi kapag magsasayang tayo ng time mag-record, wala rin eh. Maging garbage lang yan eh. Pero kapag sila ay hipuin ng Diyos para sumama sa atin, ayan yung legitimate members of Son of God's Son Church. Yan po mga minamahal. So, yan yung deception, yan yung napakalaking mali dahil ang iniisip nila nagpakamatay ang mahal ng Jesus para sa kanila, ligtas na sila. Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Kaya, kawawang-kawawa mga minamahal. Wala dito sa Bible kahit isa, no? Kung mayroon man na nagsasabi na dahil sa pagkamatay niya, naligtas ang mga tao, malayong kunawa yan. Kasi hindi mo binasa ang before at saka after. Kapag basahin mo yan, iba yung lalabas niyan. Pero kapag yan lang babasahin mo, ay talaga, shoot sa mga ka. Kawawang-kawawa ka. Hindi po mahalaga ang crucifixion. Ang mahalaga ay yung dahilan ng crucifixion. Ano ba ang dahilan? Bakit binitay ang mahal ng Jesus? Dahil sa salita ng ating dakilang Diyos. Yun yung pinakamahalaga. Pero hindi yan ang tinitingnan ng mga kampon ng kadiliman. Kundi pinasalaan ang bilyon-bilyong mga tao. Sinasabi nila, ligtas na sila kasi ipakamatyan sila ng mahal ng Jesus. Ligtas na daw sila. Kawawa po mga minamahal. Bilyon katao ang kawawa mga minamahal. Bilyon. Kasi hindi naiintindihan ang salita natin ng Diyos. Kawawa. Hindi po ang
karumaldumal na pagpako ang mahalaga, kundi ang dahilan bakit siya pinako. Dahil sa pangangaral sa salita ng ating dakilang Diyos. Pagbaga natin dakilang Diyos. Kaya ang pagpapako ay dahil sa mga salita. Hindi siya ipapako doon kapag hindi dahil sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Yan ang mahalaga. Kaya huwag mong ituon ang iyong pananampalataya sa pagpapako kasi karumaldumal yun. Ituon mo yung pananampalataya mo sa salita ng ating dakilang Diyos. Sundin mo ito. Na may katapangan at pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Upang makamtan mo ang pabor na nagagaling sa aking dakilang Ama. Yan po mga kaibigan. Kaya, yung Holy Week, hindi natin kinukonsider na Holy Week yan. Kasi naka-focus yan sa kamatayan, which is karumaldumal. Hindi po yan naka-focus doon sa dahilan. No? Bakit siya pinako? Yan po mga minamahal. So kaya, ito, papiyawan lang natin kasi alam na natin ito, ulit-ulit na ito. Ang pagdalaw ng mga taong galing sa silangan. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem, sa lalawigan ng Juda o Judea, noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa, no? Yung mga wise men, no? Galing sa silangan. Saan kaya galing silangan ito? No? Baka tayo naman nasa silangan, baka galing dito yan. No? Kasi maraming angkan ni Solomon dito. No? Maraming angkan ni Solomon dito sa ating lugar. Kasi dito nangunguha ng wool si King Solomon. Sa dami ba ng anak ni King Solomon, baka yung ibang anak niya nandito sa bansang Pilipinas. Noon ay ito ay tinatawag na land of Ophir. Yan po mga minamahal. So kaya marami dito mga pantas. No? Kaya sinasabi dito, galing sa silangan. Baka galing dito. Isa sa mga anak ni Solomon, no? Nandito, ilan ang mga anak ni Solomon nandito, no? So, ang ama nila ay puno ng kaalaman, no? Si King Solomon, no? Napakaraming anak ni King Solomon. Kasi mayroon siyang, ilan ba ang kanyang asawa? 1,000? No? O 700 yata yung pinakasalan, tapos mayroong 300 na concubine. Napakaraming anak niya. Kaya tinatawag natin siyang pinakamalibog na hari. No? Walang makakakuha na karangalan niya pinakamalibog. No? Last full king. No? Si King Solomon. Yan po mga. Pero, kasalanan ba niya yan? Hindi, kasi noong unang sa kanilang panahon ay allowed yun. Ina-allow yun. No? Ina-allow yun. Yan po mga minamahal. Maraming asawa. No? Ina-allow. Pero sumubra talaga siya eh. Kaya siya ang last full king. In history of humanity. No? Pinakamalibog sa lahat ng tao sa history ng sangkatauhan. Si King Solomon yan. Pag nakarinig
King Solomon na yan. Walang iba. Walang makakakuha niyan sa pwesto na yan. Siya lang. No? Kasi ngayon, hindi na pwede eh. Kasi kapag ang pinabalik tayo sa Diyos ng tamang daan, no? Mula ng mahal na Jesus, no? Nasa tamang daan na tayo kapag sumunod ka sa Kanya. Wala na sa maling daan, no? Yan po mga minamahal. Ang teaching na tunay, no? Na dahilan ng kanyang kamatayan, ang bagong daan, no? Ang bagong daan, pero sa ating time, tinatawag natin dating daan, no? Pero sa panahon ng Mahal Jesus, yun yung bagong daan. Yan po mga minamahal. Sa atin ngayon, kasi napunta tayo sa habang panahon, napakahabang panahon, napunta tayo sa ibang daan na naman. Kaya tayo ngayon ay binalik na naman, no? Sa dating daan. Yung bagong daan na itinuro ng Mahal na Jesus, no? Yan yung dating daan sa ating panahon. Kasi nalinglang tayo ni Satanas at napunta tayo sa ibang daan. Ngayon, pinabalik tayo, kaya tinatawag natin dating daan, yung bagong daan na sinimulan ng Mahal na Jesus.